Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Meron tayong inayos dito na Yamaha XTC mga lods. Kasi ayaw daw umandar, inatak dito ng may-ari. Sa tingin ko mukhang inayos na nila ito, ngunit hindi nila mapaandar. Kaya hinatak na lang nila dito sa atin. Ngayon titingnan natin dito kung bakit tayo umandar. Unang-una tingnan natin yung kuryente dito sa kanyang ignition coil. I-kick natin tapos itapat natin yung ignition coil dito sa may spark plug. Kaya pala ay umandar, walang kuryente na lumalabas dito sa kanyang ignition coil. Pag ganito ang nangyari sa isang motor ay ang ating gagawin ay tingnan natin yung kanyang mga wirings. Tanggalin lang muna natin itong kanyang headlight assembly. Tingnan natin yung ignition switch, tingnan natin yung socket ng ignition switch, baka nag-lose contact. Tapos yung mga accessories wire, tanggalin ko lang muna tong kanyang headlight bulb at saka yung kanyang park light para matanggalan natin yung headlight niya. Ayan po, natanggalan natin mga lods. Ngayon dito na naman tayo sa likuran. Tanggalin natin yung cover ng ating CDI box, itong taillight cover. Ito na yung kanyang CDI mga lods. Access na natin. Meron itong bracket para dito sa kanyang rubber. Yan, tinanggal na natin siya dito sa kanyang bracket. Yan, hanapin natin yung kulay pula na may stripe na white. Titingnan natin kung meron pang kuryente. Kasi yan yung main source dito, main supply ng kanyang CDI. O natin yung susian mga lods. Tapos dislight natin yung red na may stripe na white. Kasi nakakonek yan sa accessories wire o sa brown wire dito sa kanyang motor. Yan ang nagsusupply ng 12 volts dito sa kanyang CDI para magbato ng kuryente. Tanggalin lang natin itong CDI mismo sa pagkakasakit para matislight natin ng maayos. Ayan po mga lods. So na walang kuryente dito sa kanyang main supply kasi DC volts po itong CDI niya. At saka dito rin sa kanyang fuse banda, dito sa kanyang socket ng kanyang starter relay, meron din itong red na may stripe na white. Ayan po mga lods, walang kuryente. Kaya tingnan natin doon sa kanyang susian at saka dito sa kanyang engine stop, kasi itong red na may stripe na white dito sa Yamaha XTC ay dito po siya nakakonekta sa may engine stop dito sa kanyang switch, at ito ay nakakonekta sa accessories wire, yung sa after switch na kuryente dito sa brown wire ng kanyang motor. Dito sa Yamaha yung accessories wire dito ay yung brown wire. Meron tayong nakita dito sa ilalim na putol na wire dito sa kanyang ilalim ng kanyang pinder. Kaya inuna natin dito, unahin natin dito, dislight natin, tingnan natin yung naputol na wire. Ayan po, brown wire talaga yung naputol, kasi itong brown wire nakakonekta ito sa red na may stripe na white na patungo sa kanyang engine stop. Tapos yung engine stop, inon mo yung engine stop, siya rin nagbabato ng kuryente patungo CDI. Itong red na may stripe na white, nakakonekta ito sa CDI na galing dito sa kanyang engine stop. Ito po yung 12 volt supply o DC supply patungo sa kanyang CDI para magbato ng kuryente yung kanyang CDI. At yung output ng kuryente dito sa kanyang CDI ay kulay orange patungo sa kanyang ignition coil. Kaso ang nangyari dito ay wala ng kuryente na ibabato itong kanyang ignition coil, wala nang lumalabas na kuryente, kaya ayaw mandar. Kaya ngayon ayusin natin to. Meron tayong nakita dito, puputulin natin ito kasi mali yung dinugtungan nila na wire. Dinugtong nila itong brown wire sa starter switch, which is mali kasi di dapat napapasukan ng positive supply itong kanyang starter switch kasi negative trigger itong Yamaha XTC ito sa kanyang starter switch patungo sa kanyang relay. At tapos na natin napagdugtong yung naputol sa ilalim ng kanyang pinder na brown wire or accessories wire. Ngayon titingnan natin, i-double check natin kung meron na bang kuryente dito sa kanyang accessories wire dito sa kanyang engine stop, kasi dapat umilaw itong ating light kapag tinusok natin itong red wire na may stripe na white, tapos itong brown wire, ito yung nagsusupply ng kuryente patungo dito sa kanyang engine stop, patungo sa kanyang CDI. Ito yung accessories wire dito sa Yamaha XTC 125. At ngayon nakita natin na walang kuryente na lumalabas dito sa kanyang socket, dito sa kanyang red wire na may stripe na white dito sa engine stop. At dito lang yung may kuryente, itong brown wire na galing dito sa ilalim, yung naputol na idinugtong natin. Ayan, umiilaw yung brown wire. Tapos dito sa kabila, dito sa red na may stripe na white, walang lumalabas na kuryente. Kaya ang gagawin natin dito ay i-condemn natin itong kanyang socket, putulin natin ito, tapos i-wire to wire na lang natin para hindi
mag-lose contact kasi yung mga contact point niya dito ay kinalawang na. Ngayon putulin natin ito. Tapos dito rin sa kabila putulin natin, tapos idudugtong natin patungo dito sa kanyang engine stop switch. I-wire to wire na natin para maiwasan natin na mag-lose contact. At pagkatapos nating maputol ay balatan natin ito. Tapos i-temporary natin ikabit ito, i-direct natin itong brown wire at saka itong red wire para makita natin kung meron ng kuryente patungo sa kanyang CDI, yung input niya or main source dito sa kanyang relay. Ayan po mga loads, meron ng kuryente patungo dito sa kanyang CDI. And double check natin dito sa kanyang socket, yung red wire na may stripe na white. Dapat umilaw yung test light natin. Ayan po, umilaw na yung test light natin mga loads. Ibig sabihin meron ng kuryente dito sa kanyang input o main source dito sa kanyang CDI. Ayun ayan, okay na po, meron na pong kuryente dito patungo sa kanyang socket. Kanina walang kuryente. Marami pa tayong titingnan dito mga loads. Ngayon i-organize lang muna natin itong wire na dinugtong natin dito sa ilalim ng kanyang pinder. Tapos ngayon subukan natin kung may kuryente na bang lalabas dito sa kanyang ignition coil. Ngayon i-direct na natin itong brown wire at saka red na may stripe na white. Tingnan natin kasi kanina walang kuryente na lumalabas dito sa ignition coil. Ayan, malakas na yung kuryente mga loads. Paandarin natin mga loads. Ayan, umandar na yung motor sir. At pagkatapos nito at titingnan natin yung iba pang socket na patungo dito sa kanya regulator na galing sa kanyang flywheel mga loads, yung dalawang white wire. Titingnan rin natin mamaya, baka kinalawang na rin yung kanyang contact point ng kanyang socket. Ngayon ikabit lang natin itong kanyang engine stop, i-organize lang natin kasi tinanggal na natin itong kanyang socket, itong upper at saka lower. Ayan, yung kanyang contact point. Pinutol ko na yung dalawang socket mga loads. Ngayon wire to wire na lang natin to. Balatan natin tong dalawang wire na red na may stripe na white na patungo sa kanyang engine stop switch. Ayan, konekta natin dito sa brown wire na galing dito sa kanyang accessories wire. Tapos dito sa kabila, ito yung patungo sa kanyang CDI, dito sa kanyang parehong wire dito sa ilalim, itong red wire na may stripe na white. Tapos dito sa itaas, dito sa kanyang engine stop switch. Ikakabit lang natin itong dalawang wire mga loads at pagkatapos ay subukan natin kung gumagana ba itong kanyang engine stop, kasi sabi ni sir gumagana pa raw itong kanyang engine stop switch. Tapos ko nang naikabit yung dalawang wire. Ngayon lalagyan lang natin ng electrical tape, balutin natin para iwasan natin na dumikit sa ground o sa ibang wire. At mamaya subukan natin paandarin kung gumagana ba itong kanyang engine stop. Ngayon ayusin lang natin itong kanyang wire dito kasi meron tayong nakita na nasunog at kinalawang, nag-lose contact pala itong kanyang socket dito sa kanyang stator galing dito sa kanyang flywheel, itong dalawang white wire. Kaya ang ginawa natin, pinutol rin natin ito sa pagkakasakit at hindi na natin idinaan ito sa kanyang socket. I-wire to wire lang natin para maiwasan natin na mag-lose contact. Kasi napaka-importante itong dalawang white wire kasi ito yung nagsisilbing charger dito sa kanyang motor, dito sa kanyang accessories at saka dito sa kanyang battery. Patungo po ito sa kanyang regulator, itong dalawang white wire, kasi ito po yung charging system niya dito sa kanyang motor. At saka patungo rin ito sa kanyang CDI kasi kapag ito ang nag-lose contact ay apektado lahat yung kanyang CDI at saka ayaw na rin umandar kapag grabe na yung loose contact niya at namamatay sa takbo yung inyong mga motor. Tapos yung kanyang charging system apektado rin at nalulubat yung inyong mga battery at saka yung kanyang regulator nagmalfunction na kasi nag-lose contact na itong socket na ito dito sa ilalim. Tapos palyado na yung mga motor, parang walang puwersa kapag piniga mo yung inyong silinyador. Tsaka kanina tinislight natin ito, sinubukan natin kaso walang kuryente na lumalabas dito sa kabila, dito sa kabilang white wire. Dapat kasi umilaw itong dalawang white wire kapag kinik mo yung kick starter, yung kanyang kicker. Ayan, naayos na natin.
umilaw na yung dalawang wire dito sa kanyang socket, dito sa kanyang charger o white wire galing dito sa kanyang stator coil tungo doon sa kanyang regulator. Kasi ito yung kanyang charger dito sa kanyang motor. Yan, subukan natin, ikabit lang muna natin itong kanyang fuel tank. Kasi kanina hinatak ito ng may-ari kasi ayaw umandar dito sa ating shop. Kaya ngayon mga lods, final testing natin, final sound check kung aandar na ba itong motor ni sir. Kasi ito yung madalas na nangyayari kapag nawala yung kuryente dito sa isang motor, lalong lalo na dito sa XTC. At ayan, okay na, gumagana pa yung kanyang engine stop switch. At saka umanda na rin yung motor ni sir na final sound check natin. Sana may natutunan kayo mga lods. See you in the next video. Ride safe sa lahat. Peace. I'm out.